Nagalit, eh. Okay, andito nakatingin ako ngayon dito sa account ni Jam Mangusin. Ayan. Ayan, no? Mga post ni Jam. Nagagalit siya kay Kulaong kasi magkontrapelo yung magkapatid na to. Kasi alam naman natin lahat 'yan na malabo nga magkaroon ng world peace. Kasi nga ultimo nga sa mga pamilya, 'di ba, may mga nag-aaway, may mga nagtatalo, may mga kung ano-anong mga problema sa mga pamilya. Kaya nga yung world peace, napakalabong ma-achieve 'yan, ah. Ngayon, ito yung, post ni Jam, ang sabi dito, FLM, huwag mong perwisyuhin ang buhay ng mga magulang ko. Tahimik silang namumuhay. Wala kang ambag, puro kayabang sa ibang tao. Sige, yabangan mo ko nang makita mo hinahanap mo. Isa kang perwisyo sa buhay namin dahil sa'yo kahihiyan ang inaabot namin. Napakabigat nito, bakit? Kasi ang pinapakita siya hari dun, 'di ba? At, sabi pa nga ni Kulaong, kanya daw dati 'yun, binigay niya lang sa kanyang, mga magulang, pero ako naniniwala na 'yan siguro eto, kasi akin parang ano ko lang 'to, naisip ko lang 'to. Nung kasing panahon ng pandemya, ang daming naharbat ni Kulaong, 'di ba? Sa Five Mami, sa mga kung sino-sinong mga nanay, kung sino-sino mga OFW, mga grupo ng mga OFW, napakarami niyang nahingan. At hindi malabo na mabigyan niya ng pambili ng lupa etong kanyang magulang, 'di ba? Hindi malabo, hindi malayo. Ngayon, parang naisip ko puwedeng dalawa yung dalawa yung, posibilidad na puwedeng yun yung naging dahilan ng, pagkakaroon ng gano'ng puwesto, gano'ng tinitirhan nitong, magulang ni Kulaong, tunay niyang magulang. Puwedeng una, ah, kasi mura lupa diyan, lalo na ganyang kaliblib, tapos rough road pa ang, kalsada. Talagang mura lupa diyan, ah. Puwedeng nakabili siguro ng lupa si Kulaong noong panahon ng, pandemya sa dami ng kanyang mga naburaot, tapos pinatirhan niya sa kanyang magulang. Puwede rin naman na 'yan ay inuupahan lamang, eventually malalaman naman natin kung ano ang katotohanan diyan kasi napaka-ano naman nito, si Kulaong kasi sa bunganga niya lang din naman lumalabas din yung katotohanan, 'di ba? Kaya yan lang yung naisip ko na puwedeng nangyari na si Kulaong ay, yan ay kanyang, napundar siguro, ah, siguro lang, hindi tayo ano diyan, sigurado. Baka napundar niya lang o kaya, katulad nung sinabi ni Nay Mary Ann na nung pinuntahan niya etong sila Nanang Remy ay nakikitira lang. Nakikitirik lang ng lupa sa kamag-anak ng bahay, tapos naabutan niya si Nanang Remy nagbabalot ng uling sa plastic, nagbabalot ng uling, parang yun yung negosyo. Hindi naman natin siyempre sinasabi na ano yan, na kumbaga marangal yung kinabubuhay ng magulang ni Kulaong. Nakita naman natin, kung gaano kaawa, gaano kaaba ang kanilang, pamumuhay, hindi marangya, talagang
Malayong-malayo sa sinasabi ni Kulaong na anak mayaman siya, na pinanganak siyang sobrang yaman, napakaraming pera, sunugan ng pera, 'di ba? Malayong-malayo sa nakita natin na ano, na pamumuhay nila Nanang Remy at Tatang Gilbert. Kasi sabi ko nga, paano naatim ni Kulaong ipakita sa mga tao yung kaawa-awang sitwasyon nila Nanang Remy. Gaano ka gaano ka kadesperado na ma-redeem mo yung sarili mo, na minumura mo yung nanay mo at, pinagbabantaan mo yung kapatid mo at sinasabihan mo anak ng tinapay ang nanay mo. Gaano ka kadesperado na makabawi o ma-redeem mo yung sarili mo, tapos ipapakita mo yung kaawa-awang buhay ng pamilya mo, na ikaw nga sabi mo, living the luxury. Tapos ang mga nanay mo, ang tatay mo, ang sahig, pupikan kapag tag-ulan. Yung sinasabi niya, kamalig, hindi po kamalig yun. Ah, ang lolo ko dati may kamalig. Kasi ang lola ko dati, meron silang sinasakan lupa doon sa may ano pangalan nito, yung Philippine Arena. Sa may Philippine Arena. Sa may Victoria Park ba kung tawagin niya ng mga iglesia. May lupa dati ang lola ko doon. Napakamahal na benta. Kaya lang, kahit mahal na benta, marami kasi silang magkakapatid na naghati-hati. Kaya konti lang din yung napunta sa lola ko. Ngayon, ang lolo ko, meron din silang lupain sa amin, dun sa Santa Maria. Naabutan ko pa yung kamalig na yun, ng lolo. Lumang kamalig yun. Nung dati, nagagamit siya as imbakan ng palay, imbakan ng mga kung ano mga crops. Dahil yun lang naman ang ano dati, kumbaga pinagkakabuhay. Ang lolo ko kasi engineer. Ngayon, engineer siya sa DPWH. Ngayon nung tumanda na, nag-ano sila sa mga pananim. Kaya nga doon sa Santa Maria, meron doon tinatawag na pista ng magtatanim. Ah, so yung kamalig na yun, alam ko yung itsura ng kamalig. Yung pinupuntahan ni Kulaong na sinasabi niyang eto, tong lona na to, tong bubong na to, kawayan, tapos may lona, yung sinasabi kong solar na natutupi, hindi kamalig yun. Extension yun ng bubong nila Nanang Remy. Kasi ang kamalig, nakasarado yun, tapos may pintuan lang. Madilim sa loob nun. Doon iniimbak yung mga crops na na aani. Hindi yun kamalig. Kaya nga sabi ko, itong si Kulaong talaga, mahal na araw, Kwaresma, nagsisinungaling. Ano akala niya? Hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng kamalig. Actually, may lugar sa ano yun, sa Bicol, kamalig. Camarines Norte yata yun. Kilala siya sa pagkakaroon ng mga kamalig na malalaki. Pinaglalagyan ng mga ano ng tubo, mga asukal, kung ano-ano. Ah, ano akala niya hindi alam ng mga nanonood sa kanya, lalo na ng mga anti-Kulaong, kung ano yung kamalig at bobobohin niya tayo. Alam natin siyempre kung ano yung kamalig. At yung itsura na yun, yun ang bubong ng squatter, hindi ng kamalig. Yun ang extension ng bubong ng walang pampagawa. Hindi lang maamin ni Kulaong na yung kaaba-abang pamumuhay nila Nanang Remy na sa halip na iangat niya, lalo pa niyang binababa. 'Di ba? Kumbaga,
Tanggapin mo na yung realidad. Hindi kasi sa totoo lang, kung ikaw naman, ano, saan? Oh, magkano eh. Okay. 'Di ba? Yung ano kasi, yung gusto ni Kulaong, iangat niya yung kanyang nanay at tatay. Kasi nga siya lagapak eh. Lagapak talaga si Kulaong. Talagang walang ano eh, walang pag-angat si Kulaong. Kahit ano gawin ni Kulaong, talagang hindi na maibabalik yung una niyang paglabas na siya'y Marcos, mayaman, tumutulong. Hindi na. Hindi na maibabalik yun. Kahit anong pagbubunganga ngayon ni Kulaong, ang kanyang image ay lagapak. Trying hard na maging mayaman, trying hard na maging Marcos, trying hard na magmukhang mabuting tao. Ngayon, nakaisip siya, ay, eto, pagkakataon ko to. Ilalabas ko sa vlog ko, nanay ko, sa tatay ko. Pero tama si Pastor Jam. Ah, sa halip na magmukhang kahanga-hanga ang royal family ni Kulaong, naperwisyo pa niya ang kanyang mga magulang. Bakit? In-expose mo yung nanay tatay mo sa sokmed eh. 'Di ba ang asta mo parang kayaman-yaman mo, parang napakarami mong pera, parang ikaw ang king of the world. Tapos nanay mo nakatira sa ganung bahay. Ha? Ang sahig lupa. Kahit na sabihin pa ninyo nagmamadyong kayo diyan, ha? At merong mga nakasampay na predpering puti, still, ang nakikita ng tao is kahirapan. Kasi hindi natin pwede sabihin, kayamanan yun eh. Living a luxury, hindi natin pwede sabihin yun. Ang upuan, kawayan. Ang dingding ng ano ng upuan eh ang pinakaposte kawayan, kahoy, ganyan. Marumi paligid. It's not a luxury. 'Di ba? Kaya tama si Jam. Sa halip na iligtas mo ang iyong magulang sa kahihiyan, eh dinamay mo pa sa katarantaduhan mo eh. Wala kang ambag daw. Imagine mo yun, sabihan ka ng kapatid mo na mas nakababata sa'yo, sabihan ka ng wala kang ambag. Ang bigat nun. Ibig sabihin, sa tinagal-tagal mo na hindi ka nagpapakita sa nanay mo, wala kang ambag. Kasi alam niyo po, ito, nagkaroon ng ano yan eh, ng dati issue. Sila Ate Mayet, alam yan. Hello ate, andyan pala si Ate Zay, ayan, si Kereperopi. Sila Ate Mayet, sila Nanay Dalcri, sila Ate Benilda Craig. Alam yan, yung mga dati nating mga kasama, ay sila Ate Jonah, nandiyan din, no. Eto alam yan ng mga dating nasa Kulaong Nation na nagkaroon ng issue yan. Kaya nga natawag naming Reyna ng Cebuana si Nanang Remy kasi sinabihan ni Kulaong na papadalhan siya ng pera sa Cebuana. Ngayon, dahil etong si Kulaong wala naman talagang pera, nagyabang lang na papadala ng pera, ang sinabi, papadalhan ko kayo ng pera. Pero yun pala, ihingi pa kay Nay Mary Ann. Ngayon, nung sinabing papadalan sa Cebuana, parang pumunta yata kagad. Eto si Nay Mary Ann nang nagkukwento kasi nito eh. Pumunta kagad etong si Inay Mary pumunta kagad si Nanang Remy sa Cebuana. Pero syempre 'di ba, pag ikaw pinadalan sa Cebuana, kailangan
meron kang, reference number, pangalan na nagpadala, phone number, 'di ba? Yung talagang katibayan na ika'y pinadalhan na. O ngayon, nung sinabing papadalhan, pumunta daw kaagad si Nanang Remy doon sa Cebuana, kahit wala pa nagpapadala talaga. Eh, dahil nga kailangan ng pera ni Nanang, Remy nung time na yon, at ang sabi ni Inay Mary Ann sa kwento niya is parang pangkain yata nung mga anak ni Kulaong, parang gano'n, pambaon. So, nakakaawa yung nanay, bakit? Si Nanang Remy, biruin mo, sinabihan na, "O papadalan kayo sa Cebuana," pumunta kaagad ng Cebuana. Ngayon, parang inaano nga daw nung gwardiya, bakit nandoon si Nanang Remy, eh, sinabi nga tatanggap ng padala ng anak. Eh, di nga siyempre senior na pinapasok, hanggang inabot ng ilang oras dun wala pa rin yung ano, wala pa rin yung, padala. After 3 days pa pinadalhan ni Inay Mary Ann. Kaya ano, kaya nagkaroon ng dati ng issue 'yan. Kaya nga yung sasabihin na si Nanang Remy niya may caregiver, may katulong, 'di ba? Kung si Kulaong lang nagpapakatotoo na lang, tingin ko mamahalin talaga 'yan ng mga supporter niya. Maraming magmamahal diyan na supporter. Kaya lang kasi hindi mo magagawang mahalin ang isang tao na puro kasinungalingan. Payag ba kayo, 'di ba kunwari ikaw meron kang idol, artista, oh, puro kasinungalingan ang pinagsasabi o kaya may idol kang vlogger, niloloko ka, tinatarantado ka, papayag ka bang gano'n? Binibilog la ulo mo, eh, parang 'di ba, ang mga tao ngayon sa SOCMED matatalino na. Hindi katulad nung panahon ng 2010, 2011, 2012 nung nauso yung mga vlogging-vlogging na 'yan, na kahit na nangtatarantado at nanloloko lang, pa-prank-prank lang, eh, patok na patok. Noon yun. Ngayon, mas gusto ng mga tao pinapanood nila yung totoo, yung tunay, yung realidad ng buhay nung kanilang sinusuportahan. Sa totoo lang, kahit si Kulaong sabihin niya, hindi talaga ako Marcos, ano talaga ako, mangusin talaga ako. May supporter pa rin yan. Kahit na sabihin niya, hindi talaga ako mayaman, bankrupt ako, broke ako, wala talaga akong kayamanan. May susuporta pa rin diyan, eh. Kasi established na yung pangalan niya, Norman Mangusin. Kilalang-kilala na, 'di ba? Kaya yung ano, yung, pagpapanggap ni Kulaong na ito ngayon, yun yung nagpapahamak sa kanya. O, eh, bakit ba siya nakulong, 'di ba? Bakit ba siya napahamak? Sa halip na hindi naman na magkakaso 'tong pamilya ni MG o si MG o asawa ni MG, eh, napilitan pa ulit na magkaso at ituloy yung, sinasabing, 600, 700 pages, ng ano, ng, kaso. Dahil siyempre, eh, tarantado yung mga pinagsasabi ni Kulaong, eh, sa asawa ni MG. Ngayon dito may mga comment dito katulad nito, si Sano Mildred Alawin, "Bakit ka nagagalit sa kapatid mo nung naghirap na, pero nung kasagsagan ng kasikatan niya panay ang post mo sa kanya, pastor ka pa naman. Ipag-pray mo, yun ang tama." Ang tanong, yumaman ba talaga si Kulaong? Ha? Kasi yung tanong dito, bakit ka nagagalit sa kapatid mo nung naghirap na? Ang tanong, yumaman ba talaga si Kulaong? Yumaman o nag-astang mayaman? O sabi niya nga dito, FYI po, wala po akong hiningi kahit piso, wala akong paki sa kanya, pero dahil nadadamay ang nananahimik na buhay ng aking magulang, ibang usapan po. Saka isa pa, ah, dapat nga tumanaw ng utang na loob itong si Kulaong kay Jam Mangusin. Bakit?
Kinampanya pa niya yan. Nung panahon ng kampanyahan. O, sabi dito, hindi porket pastor ako, wala akong karapatan magalit. Bilang isang tao, hindi po ako ipokrito. Hindi. Ako, mas maganda sabihin dito, hindi po porke pastor ako, wala akong karapatan magalit. Hindi po ako santo. Yun ang dapat sinabi niya dito. Libre mag-research kung ano gawain ng kapatid niyan. Check mo mga kaso na hindi ka nagmumukhang tanga sa comment mo. 'Di ba? 'Yan ang ano eh. O, nagalit na si Jam. Tama ka naman Jam para matapos ng mga sabing walang katapusan. We must not tolerate any wrongdoing kahit nakadugo natin. As a family, we should be mindful. Lalo na kung malalagay sa kahihiyan ng buong pamilya. 'Di ba? Yan ang mga comment, oh. Dito, bilib ako sa Edren, nilalaban mo ang kasamaan ni Norman. Magko-comment sana ako, wag na lang, makikibasa na lang ako. The Royal Family. Naway gabayan kayo ni Ala at maayos ang dapat maayos sa parteng pamilya. Ay, hindi na mag-aano yun. Kasi, pinagugurgur nga ni Kulaong yun eh, di ba? Ngayon, meron pa isang comment dito. Sabi dito, walang matinong anak na willing ipahiya at ipahamak ang magulang para sa sariling interes. Ang bigat niyan. Ang sakit niyan ha. Sa totoo lang, kunwari ako si Nanang Remy, mabasa ko to. Ako si Kulaong, mabasa ko to. Kung ako si Nanang Remy, matatauhan ako eh. Kasi nasa tamang pag-iisip si Jam dito. Sa comment niya na to. Si Kulaong, lalong manggagalaite. Lalong magagalit kay Jam. Bakit? Sinoplak siya eh. Walang matinong anak na willing ipahiya at ipahamak ang magulang para sa sariling interes, para sa pakulay, para sa vlog. Ipapakita mo ang kaaba-abang buhay ng mga nanay at tatay mo. Yung sabi ni Kulaong, magdedemanda si Nanang Remy. Kutya, kung ako si Nanang Remy, idedemanda ko tong anak ko na to. Dahil pinapahiya ako. Ewan ko lang din kung bakit hindi sinosoplak ni Nanang Remy. Siyempre, unconditional love. Ina yan eh. Actually, ako nga sinabi ko na to dati, hindi natin masisisi si Nanang Remy kung konsintihin niya ang kanyang anak. Anak niya yun. Ako, naranasan ko din maging konsentidor nanay ko sa akin. Pero hindi yung ganyang maling-mali na. May mga ibang bagay, kinukonsente ko, kinakampihan ako. Pero yung mga ganto, kunwari sasabihin ko sa harapan ng nanay ko na napakayaman namin, marami kaming lupain, marami kaming pananim, kahit wala naman, sasampilungin ako ng nanay ko talaga. Pero dito, hindi ko alam din kung bakit hindi kinokontra ni Nanang Remy yan na bakit hindi niya kontrahin na, uy, Norman, wag mo naman sabihin ganyan na ganyan tayo, na mayaman tayo, alam mo namang hindi. Nagsalita si Kulaong. Andiyan si Nanang Remy, andiyan si Tatang Gilbert. Hindi nga niyan ma-question ng mga yan, yung aking pagiging Marcos. Ako si Tatang Gilbert at may nakita ako doon palakol, papalakolin ko na yan. Harap-harapan mo akong ginagago. Pero still nga, di ba, syempre, yung nakikita ko lang na dahilan, unconditional love eh. Eto pa, pero yung mga ganong klaseng tao, walang kwenta kagaya ni Epal M. Kung ako, pilit kong ipinagtatanggol ang magulang ko sa mga taong umaalipusta, samantalang ikaw, pilit mong nilulubog sa kahihiyan. Sige, simulan mo ako nang alam mo magiging ending mo, di ako takot mamatay. Kasi pinapapatay ni ni Kulaong. Ngayon, wala na maipagmamalaki si Kulaong. Tingin ko yung mga PNP na pinagbababanggit niya, yung mga colonel o lieutenant colonel, yung mga pinagmamalaki niyang mga general, tingin ko lalayo na yun sa kanya. Kasi delikado sila kapag nalaman na kumakampi sila kay Kulaong, yari sila kay Sir Kalinisan. Ipagpapalit ba nila yung mawawalang mga benepisyo nila kapag nag-retire na sila?
para lang kay Kulaong, ha? 'Di ba? Kaya dito, talagang manggagalaiti si Kulaong, bakit? Soplak na soplak siya dito. Actually ako nga talaga sinabi ko nga 'yan na mas mabuti pa talagang anak etong si Jam kaysa diyaan kay, Kulaong. Oh, eto yung isa niyang video, oh. And wonderful day to all of you sa lahat po ng mga ka-family and friends po natin. Wala po ako doon sa presensya ni Epal M. Ako po ay may sariling buhay na kailangang paglaanan ng pansin. Ako po ay nakikiusap sa mga bashers po niya o sa akin. Please lang po gusto ko pong mamuhay ng mapayapa. Gusto ko pong mamuhay ng may katahimikan. Yun lang, pakiusap ko lang ay wag po sana niyong idamay yung aking nanay. Now, sa mga tao pong mga naaagrabyado ni Epal M, mas mainam po you file a case against him. Maaari na iisa ang aming pinagmulan, pero magkaiba kami ng landasin. Wala po tayong sinasang-ayunan na pangit. Bagkus may mga bagay lamang na ipaparating tayo sa tao. Kung pakikinggan ay salamat, ngunit wala po tayong kakayanan na pagdesisyonan ano ho ang gagawin po nila sa kanilang mga buhay. Kaya po doon sa mga nagme-message po sa akin, pasensya na po kayo, no? Kung may mga pagkakataong hindi ko po talaga kayo sinasagot. Sa akin lang ay pakiusap ko lang po na wag niyo naman pong idamay yung aking magulang. Have a blessed... 'Di ba? Wag idamay ang aking magulang. 'Di ba? Mabuti pa nga 'to, si Jam Mangusin sinasabi, wag niyo po idamay magulang ko. Si Kulaong dinadamay pa niya, binibidyo pa talaga yung nanay at tatay. Okay lang sana kunwari i-video nanay, eto nanay ko, eto tatay ko. Ganun lang. Pero yung dadagdagan mo pa, naku, mga don at donya dito yan. May caregiver. Mukha na nga sila mga, dun, kaaba-aba ang itsura. Kawawang kawawa, sasabihin mo pa may caregiver. Diba? Sasabihin mo may caregiver tapos ganun ang pamumuhay. Meron nga ako nakita dyan na comment sa vlog ni Kulaong. Hindi ko matanda kung kaninong vlogger ko nakita yun na merong video clip na sinasabi ni Kulaong na mayaman yung kanyang nanay at tatay. Sabi doon, sa comment, parang ganito hindi ko na matanda yung eksaktong comment. Parang ganito, Kulaong, hindi mo kami maloloko. Mukhang wala na nga makain ng pamilya mo tapos sasabihin mo pa may caregiver. Ano ba yung nanay mo? Lumpo. Ano ba yung nanay mo? Bedridden na, kailangan ng caregiver. Yun pa yung comment. Hindi ko na lang alam kung ano diyan, kung ano yung kung sino diyan sa mga gumagawa ng mga video clip ni Kulaong. Diba? So, talagang madadrag yung nanay tatay mo. Ang nangyari, ang sabi mo, magdedemanda si Nanang Remy sa mga vlogger na binablog siya kasi private person siya. Pero, hindi mo naisip, sino ba ang naglabas sa publiko ng nanay mo? Isa pa. Eto pa.
ikaw mismo, minumura mo nanay mo sa mga audio recording na lumabas. Kaya paano mo nasasabi yung mga ganyang bagay? Ha? Para putya, ikaw ang sumira sa nanay mo. Ikaw ang, lumapastangan sa nanay mo. Dinig na dinig namin pagmumura mo sa nanay mo. Tinawag mo pa na anak ng tinapay. Ah, tinawag mo pang anak ng tinapay tapos ngayon sasabihin mo magdedemanda. Eh, ikaw nga dapat na unang idemanda niyan, eh. Sa kalapastanganan mo sa kanya, eh. Uy, ate Mini Wong's Vlog, ayun. Thank you po sa iyong pakulay. Okay, basa tayo ng comment muna. Oh, basang-basa na ang papel ni Mangusin, Ate Virgie. Ay, oo, Kuya Elmer, oo, sa Kamalig may kawayan, oo nga. Sa kabila ng ano yun eh, ng Malhakan, doon sa may Pabalenzuela. Okay, Kuya Elmer, kami din, Boss Mac, may Kamalig, buong bahay yun, na imbaka ng mga ani at walang nakatira, bodega sa ibang salita. So maraming salamat po ha, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.